Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. Nangyari ito unang mga taon ng dekada 90 sa Bindoy, Negros Oriental. Nang mga panahon na ito ay nasa elementarya pa lamang ako. Patungo at pauwi sa eskwelahan, nilalakad lang namin ng kapatid kong si Berto. Sa bukid kami banda ng poblasyon. Ang eskwelahan namin ay nasa lugar na tinatawag na buntod. Bihira pa ang mga bahay noon. Hindi katulad ngayon sa lugar na ito na marami ng pasilidad. Lalong-lalo na sa bayan. Sa tuwing hapon habang papauwi kasama ng kapatid ko, may napapansin akong parabang bagay na nakapatong sa isang bato. Sa kaliwang bahagi ito ng kalsada at may distansya ata yun na halos 50 metro. Tinuturo ko pa yun sa kapatid ko. Bale, panganay itong si Bindoy at may sa pagkabansot siyang pagkatao. Sabi niya naman sa akin na wag daw ako magtuturo ng kung ano-ano. Lalo't ang lugar daw na yun ay pinaniniwalaang may nakatirang mga lamang lupa. Hindi ko mawari kung ibon ba ito na malaki o hindi naman kay bata lang na nakapungkalo. Yung nakatikungkong kumbaga. Hindi ko alam sa Tagalog nun eh. Kada hapon talaga yon sa ting uuwi kami. Ang ipinagtataka ko dyan, ako lang ang nakakakita. Etong si Berto, bagamat alam niya kung nasaan ang batong yon pero wala naman umano siyang nakikitang nakapatong. Sinisita pa ako nito palagi na kung ano man daw ang nakikita ko na hindi niya makita ay wag ko na daw pansinin kasi baka mabuyagan daw ako noon. Kapag umaga naman, wala akong nakikita. Bato lang na nakausli. Araw-araw akong binabagabag. Para bang gusto kong lapitan pero natatakot naman ako noon. Etong lugar na ito ay walang kabahay-bahay. Malawak na espasyo lamang ito na may mga damong tinatawag na kadlum-kadlum. Ang tapang ng amoy ng tanim na ito tapos makati pa. Hanggang sa noong hindi pumasok si Berto dahil nga nagkaroon ito ng pigsa sa may puwet banda, naisipan kong puntahan itong lugar na ito. Umaga pa lamang noong masilayan ko yon. Pumasok na agad sa diwa ko na mamayang hapon ay walang sisita sa akin. Aalamin ko talaga ito. Habang nasa eskwelahan, baliwala lang yun sa isip ko. Yung tipong normal lang. Grade 4 ako noon habang si Berto naman ay grade 6 na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin kong nagkakagulo ang mga tao. Tandang-tanda ko ng araw na ito. May helicopter na lumapag sa may grandstand. Ang bumaba dito ay walang iba kung hindi ang presidente noon na si Ramos. Natigil ang klase at nagtungo ang halos lahat ng estudyante doon sa may grandstand na yon. Wala naman akong pake sa ganyan kaya ang ginawa ko, maaga akong pumunta doon sa lugar. Wala pa doon yung kung anong nakapatong sa may bato. Sa mga sandaling ito ay nasa gilid pa ako ng kalsada. Kitang-kita ko na ang daming tao doon sa field. Nagkakasigawan pa na akala mo kung sino ang dumating eh. Tao lang din naman yan. Sabi ko sa sarili ko ang dapat pagkaguluhan itong susuriin ko mamaya eh. 2:00 pa lamang kasi noon. Dala ko ng bag ko. Wala na akong balak noon na bumalik sa klase. Alam kong magsisibalikan din naman kasi ang mga estudyante noon kasi nga may abiso ang mga guro. Hanggang sa naisipan ko nang maglakad at lumapit talaga sa may bato. Dito'y tiningnan ko yon at inikot ko ang paligid nito. Namumukod tanging batong buhay na may sapagkaasulang kulay kapag tinamaan ng araw. Sa ibabang parte ay may sakahan doon at may maliit na taniman ng tubo. Bale, pababa yun tapos may ilog na maliit lang. Walang malapit na puno sa batong ito. Medyo mainit pa kung kaya sumilong muna ako nun banda sa may unahan. May mga mangga din kasi dito.
Para akong palaboy noon gawa ng ako lang mag-isa. Nilapag ko ang bag ko at ginawa ko itong una na tumiga sa damuhan. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Pagkagising ko ay takip silim na. Kaya naman gulat na gulat ako noon. Mabilis akong tumayo at aalis sana sa lugar kaso nakita ko na ang bagay na nakapatok doon sa bato. Kahit nasa kabilang bahagi ako ay talagang may natatanaw ako noon. Halong takot na may pananabik ang nararamdaman ko. Habang papalapit ay unti-unti kong dinidetalyang kung ano ito. Para bang mga bao lang siyang pinagpatong-patong. May mga balahibo kasi na animoy bunot. Parang ganun. Parang binilad. Medyo nadismaya ako at nakaramdam ng pagkapahiya sa sarili noon. Hanggang sa napapitlag ako nang bigla na lang itong gumalaw. At ganoon na lamang ang pagkasindak ko ng masilayan na may mga kamay at paa ito. Makapigil hininga ang yugtong yon. Mabilis na gumapang sa buo kong katawan ang lamig at pagtatayuan ng mga balahibo. Kilabot na walang mapaglagyan. Lalo na nang makita kong may mga mata itong umaamag na kulay berde. Mabilis akong sumirit ng takbo. Doon ako nagtungo sa bayabasan nun. Nagkakadapa-dapa. Nagkasugat-sugat at nagkaungas-ungas ako nun. Hindi ako lumilingon. Hindi ko na din alam kung saan na ako patungo gawa ng dire-diretso yun at nasa liblib na ako banda. May bahay pero sa may malayo naman ito. Sumisigaw ako at humihingi ng tulong. Hanggang sa maya-maya pa, nakita kong may nakabungad sa unahan. Walang iba, kundi ito din yung nakita ko. Para akong batang paslit noon na nagtampo na bigla na lang umupo sa lupa at nag-aalindasay. Dumampot ako ng bato sa may amba ng bato at sabi ko'y huwag niya akong lalapitan. Hindi naman ito gumagalaw. Yung postura ng katawan niya parang sobrang lusog na sanggol. Pero may mga balahibo ito na panaka-naka. Malalaking hibla ang balahibo. Maging sa ulo nito. Pero kitang-kita ko ang anit niya na animoy ginagalis pa. Tapos yung detalye ng muka. Pabilog, malusog, maliit ang ilong at nakausli ang noo. Meron siyang maliliit na tenga. Para bang kabuting binaliktad ang tenga nun. Parang alien eh. Yung mga mata nagbabaga. Nakita ko pang ngumanganga ang bibig niya na para bang may sinasabi. Pero ang boses na naririnig ko ay parang tunog manika. Naalala niyo naman siguro yung mga manikang debatere, di ba? Ganun ang boses niya. Maliit lang pero gasgas. Nagtutunog pusa na nga itong uwagan eh. Hindi naman ito gumagalaw. Nakatitig lang ito sa akin na para pang tumatawa. Kaya naman napalitan ng pagkatakot ko noon ng matinding pagkabanas. Hindi ko alam kung anong nakain ko pero hinamon ko ng suntukan yon. Binaba ko pa ang bag ko tapos inangat ko ang dibdib ko. Alam niyo yung malala? Parang kumakagat pa sa paghahamon ko tong hayop na to eh. Inangat din ang dibdib tapos pinukpok pa niya ng kamay ang lupa. Sabay kaway nito at pinapalapit ako. Dun ay natakot ako ulit. Saglit lang pala ang tapang kong yon. Sino bang lalapit dun eh, napakapangit niya. Tapos para bang may kung anong dalang sakit ito sa balat. Dahan-dahan kong dinampot ang bag ko sa may kabig ng lakad pagilid. Pero ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa kanya. Ngawa ng ngawa ito tapos inaangat pa ang kamay na may maliliit na daliri nun. Pinapabalik ako. Yung boses niya nakakatawa na. Lalo na noong makalayo na ako eh. Patuloy pa rin yun sa pagngawa. Hindi ko naman maintindihan. Ang naiintindihan ko lang ay ang reaksyon ng katawan niya. Nagyayandak pa ng mga paa sa lupa na para bang banas na rin ito.
Noong makatungtong akong kalsada nun, dinirty finger ko ito tapos sabi ko, bukas na lang. Babalik ako. Alam nyo, sa tuwing naaalala ko ito'y natatawa talaga ako. Nakakatakot ang nilalang na yon pero makulit pala. Kala ko susundan pa ako eh. Medyo madilim na kaya hindi ko na siya naaninag. Nakasalubong ko naman noon ang tatay ko na nagmamaneho ng tricycle. Sakay nito si Berto. At paghinto nito sa harapan ko ay para ba akong manika lang na dinampot at ininat ang tenga. Saan daw ako galing? Kanina pa daw ang uwian pero hindi pa ako dumadating sa bahay. Ito namang si Berto ay nakasimangot na mukha. Nilalagnat kasi yun buhat ng sobrang maga talaga ng pigsa niya sa may puwetan. Wala naman akong maidahilan. Pangit namang sabihin na napatunayan kong totoo na may nilalang na naroroon sa may malawak na espasyo. Mas magagalit lamang si tatay at dadagukan pa ako panigurado nitong si Roberto. Hindi na lang talaga ako nagsalita. At nang makarating sa bahay, pinalo pa ako ng nanay. Iba si nanay kaysa kay tatay. Hanggang sa bunganga lang kasi si tatay tapos konting kurot at pingot lang. Pero itong si nanay may palwa ng niyog na handa lagi. Yung dulo. Pero kung makapalo parang hindi tao yung pinapalo niya eh. Siyempre iyak talaga. Kinagabihan habang nasa kasagsagan ako ng pagkatulog. Narinig ko ang pagngiyaw ng pusa namin. Nagising ako kasi nga napagkamalan ko itong boses nung nilalang. Hindi na ako dinalaw ng tulog. Hindi ko na maalis sa isipan ko ang pangyayaring yon. Hanggang sa nagpatuloy ito sa paggiyaw. Sa mga sandaling ito para bang iba na. Patuloy sa pagtunog ang pusa. Hindi na talaga ito yung pusa namin. Bumangon ako at sumilip sa may siwang ng kawayan. Napatirik ang mga mata ko kasi nga, ito yung nilalang. Nasa may bandang uluhan namin siya pero nasa labas ito ng kusina. Nakatingala at nakatitig sa akin noon. Nakatikom pa ang kamao na galit talaga. Inangat ang kamay at kinakawayan ako. Pinapalabas ako ng bahay. Itong si Berto ay ginising ko. Sinisipa-sipa ko pa siya sabay sabing yung nakikita kong nakapatong doon sa bato sa may malapit sa eskwelahan. Nakikita ko sa labas ng bahay. Pero hinila lang yung pa ako nito sabay ungol. At iniba ang posisyon sa pagtulog. Malakas humilik itong si Berto. At hindi talaga gumigising nun. Ako naman nun, bumaba ako ng higaan. Ang sahig sa kusina tinambak lang ng mga maliliit na graba. Nagtungo ako doon sa may banga namin na may lamang inuming tubig. Kumuha ako ng pitsyel at tumimba doon. Tapos ay dali-dali akong bumalik at sinabuyan ko ng tubig ang nilalang. Kitang-kita ko talaga ang pagkahilamos nito at napanganga pa na animoy nalunod sa tubig. Pungas ng pungas ito sa mukha. Tapos nanginig ang katawan. Niyakap ang sarili at nakatitig sa akin noon. Mas nagalit pa ito. At yung tunog niya parang tunog ng pusang nag-aaway na. Yung mga kamay pa nito'y kumakalmot sa hangin. Tapos tinutukso ko naman siya doon sa loob. Tinidilaan ko ito sabay sabi ko pa na pangit na mukha niya. Para bang nakikipag-away ako sa kapwa bata noon. Pinangdidilatan ko rin yun ng mga mata. Ang hindi ko alam ng mga sandaling yon. Nagising na pala ang kapatid ko at galit na galit ito habang nasa likuran ko. Nabasa kasi ang mukha niya na magsaboy ako ng tubig eh. Dinagukan ako nito at sumalampak talaga mukha ko dun sa may siwang ng kawayan. Sabi pa nito, nabaliw na umano ako. Sinuntok pa ako nito sa may tagiliran kung kaya naman napaungol talaga ako nun. Alam niyo ba ang sumunod na nangyari? Itong nilalang ay humagikik ng tawa. Sumasayaw-sayaw sa labas ng bahay tapos ito naman ang dumidila sa akin nun. Napakaitim ng dila niya. Patulis ito at kita ko yung mga ngipin niyang panaka-naka. Matutulis pero lihang-liha.
Kumbaga, parang bungi-bungi ang ngipin kasi nga magkakalayo ito. Ewan ko ba, imbis na nasa kalagitnaan ako ng kung anong tensyon noon para pa akong matatawa. Nakakatuwa talaga siya tingnan. Ano ba't nang babasa ka? Buwang ka na, matulog ka nga. Sabi ng kuya. May pusa kasi kuya tapos ang ingay. Shh! Shh! Bumalik na sa pagkahiga si Berto. Pero yung ulo nito ay doon na nakatapat sa paanan. Ako naman noon ay binubugaw ko ang nilalang na ito. Ginagaya pa ako. Sumasagot din yun ng sitsit. Nakakaloko na. Hanggang sa pinakitaan ko siya ng kamao at pinandilatan ng mga mata. Sabi ko, kapag hindi siya umalis ay mainit na tubig nang ibubuhos ko sa kanya. Lalo na kapag nagpatuloy pa ito sa pakikipagtuksuhan sa akin. Umatras naman yun at lumayo lang ng konti. Pero ginaya din ako nito. Inangatan ako ng kamao. Ang kulit talaga. Napapailing na nga lang ako nun eh. Mantakin nyo. Alam kong hindi tao yan pero umaastang tao siya. Naisip ko na siguro ganito yung mga diliingon na ito eh. Hindi nang babati bagkus nakikipag-angasan ito sa oras na angasan mo. Hanggang sa hindi ko na talaga pinansin. Mas lumalakas kasi ang pagngangaw nito at tunog talaga pusa. Yari kapag nagising na si nanay eh. Kaya naman humiga na lamang ako nun. Mga isang oras din akong nakiramdam. Hanggang sa pahinana ng pahina ang boses nito. Pagsilip ko ay naglalakad yun palayo at patuloy sa pagngaw-ngaw. Sa Bisaya ang tawag dito bagutbot. Nagdadabog. Ganon na ganon. Kinabukasan ay hindi ko alam kung papasok ba ako o hindi. Nakatulog naman ako nun. Nakabalik ako sa tulog pero madaling araw na. Medyo hapo at talagang antok na antok. Paglapit sa akin ng nanay ay wala akong nagawa kung hindi ang bumangon na lamang. Matapos kong makaaga na inantay ko si tatay. Dahil natakot ako maglakad ng mag-isa. Galit na galit yung nilalang na yun at baka bagatin pa ako nito. Medyo matagal si tatay. Hindi pa nagigising. Lalo na't nakainom yun kagabi. Nagtaka si nanay at nagtanong sa kung bakit nakatunganga pa daw ako noon sa may beranda namin. Sabi ko naman sasakay ako kay tatay. Pero ayon naman sa nanay pagod daw yun at posibleng matagalan sa pagising. Binigyan na lamang ako ng pamasahe para sumakay na lamang daw ako ng iba. Pero ayun, kailangan ko pang maglakad patungong kalsada. Malayo kasi ang bahay namin mula sa kalsada noon. Paakyat yun tapos dadaan sa sobrang sukal na sakahan. Wala naman akong nagawa. Naisip ko tuloy na dapat hindi ko na lang ginalit yung nilalang eh. Para naman kasing mabuti at nakikipaglaro lang. Kumbaga napikon lang sa akin nung inasar ko. Bumilang ako noon hanggang 10. Sabay sirit ng takbo patungo sa may kalsada. Nakahinga ako ng maluwag kasi nga wala namang bumagad sa akin. Ang problema ay walang dumadaang habal. May dumadaan pero puno naman ang sakay ng mga estudyante. Hanggang sa ayon, naisipan ko na lamang na maglakad. May nakakasabayan naman ako noon pero hindi na mamansin. Tinataboy ako. Hindi daw kami magkaibigan. Nang malapit na ako sa may malawak na espasyo, sinisimulan ko nang iangat ang paningin ko. Kanaw-kanaw na yung bato. Etong kanaw-kanaw ang ibig sabihin nito ay naaaninag ko na pero malayo pa. Kasabay noon ay iginagala ko ang paningin ko sa pinagtakbuhan ko. Wala naman akong nakitang kakaiba doon maliban na lamang sa mga kambing at baka na nakapastol na mga oras na yon. Nung natapat na ako, saglit akong huminto. Tinitigan ko yung batong nakausli. Ano ba tong nakain ko at nagsisisigaw pa ako nun at sabi ko, duwag. Pero pagkatapos naman noon ay sumirit na ako ng takbo sa may grandstand. Etong grandstand nga pala, sports field ito. Malawak. Dito ginaganap minsan yung regional games. May korte din ng basketball dito. Sa kabilang parte ito na yung eskwelahan. Noon ay wala pang bako dito kaya malayang nakakatakas sa mga estudyante.
Ngayon meron na tapos may gwardya pa. Ang pinoproblema ko noon ay itong uwian. Habang pababa ang araw ay pakaba naman ako ng pakabanon. Oras lang ang binabantayan ko. Naiisip ko noon na makipagsabayan. Hindi ako lapitin ng kaibigan kasi medyo pilyo ako pero sa mga panahong yun nagpakabait ako Nakikipag-apiran sa mga kaklase ko na alam kong makakasabayan ko ito. Dalawa sila, puro babae. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan. Magpinsan. Sa unahan pa ng lugar namin ang bahay nila pero minsan ay sumasakay kasi ang mga ito. Minsan lang naman yun. Malay nyo hindi ito sumakay, di may kasama ako. Nakikipagbiruan pa ako tapos binigyan ko ng pera. Baon ko ito kasama ng pamasahe na binigay sa akin ng nanay ko. Pagsapit ng uwian, kinakausap ko pa rin yung mga ito. Kako magsabay kami tapos maghabulan. Pabilisan ng takbo. Pumayag naman ang mga yon. Malalaking babae yun, matatangkad na yangkaw ba? Mahabang galamay. Atleta yung mga yon. Sinong hindi papayag sa hamon ko, di ba? So bali, ayun na nga. Nang malapit na kami sa may espasyo. Aba, dumating naman ang tatay nilang habal driver. Sumakay kagad ang dalawa at kinawayan pa ako na mauuna na raw sila. Hindi man lang ako pinasakay at hindi man lang sinabi na isakay din ako. May bakante pa naman sa may sabakan o harapan banda. Pwede akong kanlungin ng tatay nila kasi nga malaking tao naman yun. Pambihira, Sir Seth. Nakisabayan na lang ako sa iba pero tinutulak naman ako noon. Takbo na lang talaga ang gagawin ko nito sa isip-isipan ko. Takbo hanggang sa amin na napakalayo noon. Pagsipat ko doon sa may espasyo. Aba, nakatayo ang nilalang at alam kong ako ang tinititigan niya. Hanggang sa bigla na lang yun lumundag sa lupa at naglaho. Doon na ako tumakbo. Sa may kabilang parte ako ng kalsada. Sa oras na tumawid ito'y makikita ko kaagad. Basta kahit mapuputol na yung hininga ko noon at nagpapatay sindi na yung paningin ko. Takbo pa rin na parang binatong aso Pero syempre may limitasyon yung katawan. Sumuray na lang kasi ako at kumabig sa daan patungo talaga sa kakahuyan. Hindi ko na kayang dalhin yung sarili ko sa pagod. Hindi ko na madiktahan ang katawan ko na para bang ibong tinamaan ng bala ng tirador. Sumubsob ako sa damuhan. At doon pa talaga sa sobrang liblib banda at malayo sa kabayan. Hindi ako kaagad nakatayo. Parang puputok ng dibdib ko sa lakas ng pagkabog. Hanggang sa nagdilim ang paningin ko, nakaramdam ako ng pagsusuka. Hindi ko alam na nahimatay na pala ako noon. Pagkagising ko, madilim na. Naalala ko yung nangyari sa akin na tumatakbo pala ako kanina. Pero sa maniwala man kayo at sa hindi, alam niya ba kung nasaan ako? Nasa likod ng bahay namin, sa mismong taniman ito ng mga gulay. Doon ko nakamulatan ng sarili. May bitbit pa akong bag tapos ang dumi ng katawan ko. Sinisipat ko sa bahay pero walang katao-tao. Wala yung tricycle, wala din si Berto. Napapatanong ako sa sarili kung anong nangyari, na baka nananaginip lamang ako noon. Kinikipat ko yung mga mata ko at nananalamin pa ako noon. Hindi naman pwedeng panaginip lang yun kasi nga sinampal ko ng malakas yung mukha ko Masakit. Mabaliw-baliw ako sa kakaisip sa kung paano ako nakauwi. Samantalang alam ko naman kung saan ako napahinto at nawalan ng malay. Malayo pa ito sa amin. Nakaharap ito sa lugar na tinatawag na Santa Laguna. Bale sa kabilang parte ang Santa Laguna. Sa kabilang bundok at nakadireksyon ito sa silangan. Ang ibabaw kasi ng lugar namin ito na yung tanyag sa buong Negros na pinagkukuhanan ng mga flatstones. Nagbihis na lang ako pero lumulutang ang diwa ko. Pagtingin ko sa orasan, pasado 8:00 na ng gabi. Hanggang sa kumain na lamang ako noon. Maya-maya pa, dumating na mga magulang ko kasama si Berto. Yung panganay at bunso,
Bigla na lang akong niyakap ng mahigpit. Nag-iiyak sila. Maging si Berto nun. Lalo na yung pinakapanganay namin at ang bunso. Nag-iyakan na hindi ko alam kung bakit. Ang sabi ng tatay ay may nakakita daw sa akin na tumatakbo ng mabilis pa uwi. Pero hindi daw ako dumating. Maraming tao ang humahanap sa akin at nawawala daw ako nun. Hindi ako nakapagsalita. Napatulala na lang ako nun. Hinahanap pala nila ako at sobra silang nag-aalala. Maiya ka ba namang pati ang panganay na kapatid na pauwi nang wala sa oras eh. Doon na kasi ito na natili sa bahay ng tiya sa Dumulog kasi nga naroroon ng high school banda. Nagtanong ang tatay sa kung saan ba daw ako nagpunta. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Magang-maga ang mga mata nila na animoy naghihinagpis sa mga yon. Dagdag pa ng tatay. Madalas daw akong nakakakita ng kung ano doon sa may bandang eskwelahan. Ito na rin ay batay sa kwento ni Kuya Berto. Nabahala sila at makadiliingon na to daw yon at kinuha ako. Hanggang sa naisip kong magsinungaling. Sabi ko maaga naman akong dumating. Doon lang ako sa likod dumaan. Hindi sa may kalsada kasi nga may shortcut naman doon. Tapos inantok ako at natulog ako doon sa may lantay na sira. Nagkatitigan silang lahat. Sabi pa ng tatay ay papanong nangyari yun eh, naroroon pa nga siya nakatambay kanina. Sabi ko baka hindi niya lang napansin. Dagdag ko pa bala ko kasing sumali sa pagiging track and field runner kaya nag-iensayo na akong tumakbo. Pero pagod na pagod ako na makarating. Kung ganun daw pala ang nangyari, nagmukha lang silang mga ang-anga nun. Natutulog lang daw ako tapos nagkabaliw-baliw na sila sa kakahanap sa akin. Nasuntok na naman ako ni Berto sa tagiliran ko eh. Pasaway daw ako. Pati daw mga kamag-anak namin sobrang nag-aalala. Kinaltukan pa ako noon ng panganay. Ito namang si tatay na dismaya. Nawala yung pag-aalala nila. Habang ang nanay naman noon nag-iiyak pa rin ito. Oo at matindi dumisiplina ang nanay Leslie pero matindi din magmahal. Niyakap talaga ako nun. Sabi pa dapat hatid sundo na lamang daw kami nun. Kaya naman kinabukasan, hinatid sundo na nga ako. Siguro'y nahihiya na rin ng tatay na maglakad na lamang ako noon kasi nga makikita ko ng mga taong nabahala din sa kakahanap sa akin. Tama naman ako sa hinala ko. Sabi pa ng kapitbahay, sa anumanong lupalop ako natagpuan. Si tatay kumakamot ng ulo at sinabing natutulog lang daw ako doon sa may likod. Maging sa eskwelahan ay nakarating na din ang balitang nawala ako. Napagtawanan talaga ako nun. Nagiging pang-asar nila sa akin itong tagulilong daw ako. Yung tagulilong, ito yung ibon na mahirap pagilapin sa araw pero makikita sa kalsada kapag gabi. Medyo natuwa pa rin ako kahit papano gawa ng hatid sundo na talaga ako. Maging si Kuya Berto. Pero nakikita ko pa rin ang nilalang na yon. Sa mga puntong ito ay kung saan-saan ko na lang siya nakikita. Hindi naggalit ang mukha niya. Yung tipong sobrang amo na nito. Nakangisi pa. Kung minsan sa bintana ng eskwelahan, sumisilip at kinakawayan ako noon. Hindi ko alam kung makikipaglaro ba o makikipagtuksuan at asaran nito o hindi naman kay makikipagsuntukan sa akin. Basta, ako lang ang nakakakita sa kanya. Bagamat wala nang ginagawang kalokohan ito sa akin, pero hindi nawawala sa isip ko yung nangyari. Hindi nawawala ang tanong na paano ako nakauwi sa amin. Sino ang naghatid? Di ba nga nakapagtataka? Hindi naman pwedeng yung dugyot na yon. Kagalit ko yun eh. Hindi naman ako magawang makapagtanong noon kasi nga magmumukha lang talaga akong ewan. Minsan ko nang nabanggit ito kay Berto pero baka nalipasan lang daw ako ng gutom. Maging sa tatay ko sinabi ko na sa kanyang totoo. Nakako hindi talaga ako natulog doon sa likod. Na may humahabol sa akin tapos nahimatay ako doon banda sa may liblib pababa ng Santa Laguna. Pero ganun din ang sinagot niya. Nalipasan lang daw ako ng gutom. Baka guni-guni ko lang yon. Yung ding nakikita ko daw na hindi nakikita ni Berto ay delusyon lamang umano ito. Mahirap daw ito kapag lumala. Baka mag-alaga daw sila ng nilayasan ng bait.
kaya't wag daw ako magpapalipas ng gutom. Doon kasi kami kumakain sa eskwelahan sa tuwing tanghali. Hindi kami umuwi. Bale, sa hapon na yung uwi namin. Isang gabi, habang natutulog ako ay nagising na naman ako sa tinig ng malapusa. Kabisado ko na ang boses ng nilalang na ito kaya alam kong siya yon. Sumilip ako ng siwang. Nakangiti ito at natawa ko. Kasi nga, kapangit talaga at nakakatawa yung itsura niya. Hindi na ako takot. Wala na din akong galit sa kanya kung hindi pagtataka na lang. Nakatitig lang ako dito. Hindi ko sinasagi ang kapatid ko. Bigla itong nagtatatakbo at nagtatatalon tapos tumumba sa lupa at sumuka-suka. Wala na. Naalala ko talaga yung nangyari sa akin. Ginagaya ko. Napakakulit niya. Matapos nitong sumuka-suka ay tumirik ang mga mata, tumihaya at tumilik. Naisip ko na baka ito ang postura ko noon. Hanggang sa nagsenyas ito ng kamay at alam niyo bang naintindihan ko yung senyas niya. Tinuturo niya ang sarili niya tapos turo naman sa lupa. At nag-aksyon pa na may binubuhat. Tapos ay tinuro niya ako at yung likod ng bahay namin. Kung ganun pala, siya ang naghatid sa akin. Napanganga talaga ako noon. Tapos muli na naman siyang nagtatatakbo at nagkunwaring hinimatay. Inulit niya lang ang ginawa niya at nagsenyas na naman na pilit niyang idinidiin sa akin ang lahat. Sabi ko salamat. Hindi ko alam pero para bang naiintindihan ako nito at nagtatatalon. Tapos gumugulong-gulong na wari bang tuwang-tuwa. Aliw na aliw talaga ako. Para bang gusto kong lumabas nun. Hanggang sa naalala kong wala pala akong pasok bukas gawa ng Sabado naman. Kaya ayun lumabas ako. Kung tinulungan niya akong umuwi, ibig sabihin lang nito ay mabait talaga ito. Doon ako sa kusina dumaan. May ilaw naman doon kaya't kitang-kita ko talaga siya. Pagkalabas ko sa likuran, gumapang-gapang ito na parang aso. Paikot-ikot ito sa akin at tuwang-tuwa. Sabi ko ano bang gusto niyang mangyari? Bakit ba lagi siyang nagpapakita sa akin noon? Tumayo ito at nagsenyas na naman. Bumubuka ang bibig nito kasabay ng pagsenyas. Iba siguro yung lingwahe niya. Ang pagsenyas pa na ito ay parang gusto niya ako maging kaibigan. Naalala niyo yung kwentong mga bantay sa nakabaong ginto sa Sarangani? Dito din sa channel na ito. Parang ganun siya kakulit. Parang kagwang na lamang lupa. Pero hindi ko nga lang maintindihan ang sinasabi niya. Kasi doon sa kwentong yun naiintindihan niya buhat na may kakaibang abilidad ang kagwang Kayang ipaintindi ang namutawi sa bibig nito. Yung kwentong yun din ang nagtulak sa akin na ikwento ko ang karanasan ko. Itong lamang lupa naman na nagpapakita ay senyas lamang ng senyas. Hinawakan niya yung kamay ko. Napakalamig niya, pero maganda sa pakiramdam. Dinala niya ako sa likod. Tapos turo siya ng turo doon sa kung saan ko nakagisna ng sarili kong natutulog. Muli na naman akong nagpasalamat dito. Ayun, tuwang-tuwa na naman. Gulong ito ng gulong. Gapang ng pagkabilis-bilis tapos talon ng talon at ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Sabi ko naman sa kanya huwag siyang mag-iingay. Aba, naintindihan ako. Tinakpan niya ang bibig niya. Ngayon ay hindi na siya nakakatakot para sa mga mata ko. Sobrang cute na nito. Lumampas lang sa tuhod ko ang laki niya. Pero naniniwala akong may lakas ito na malakalabaw. Maiya ka ba namang binuhat ako nito sa ganoong kaliit niyang nilalang? Hindi naman ito mabaho. Amoy kadlum-kadlum lamang siya. Gewang ng gewang sa ulo niya habang hawak ang kamay ko nun. Naiintindihan ko na ng lubos kung bakit. Nakikipagkulitan lang pala ito sa akin. Nakikipag-asaran. Tapos ito din ang tutulong sa akin sa oras na may mangyari. Doon kami sa likod tumambay. Marami akong sinabi kahit senyas lamang ang sagot niya. Tinanong ko kung may pamilya ba ito. Tumatango naman ito at ayon sa kumpas ng kamay niya.
Mahigit 10. Marunong magbilang. Kung sa bagay, daliri din naman ang ipinakita ko tapos kunwari siya yung hiniliit eh. Tapos sabi ko may iba pa bang katulad niya. Tinuro niya lahat ng mga daliri ko. Madali lang intindihin. Marami. Hanggang sa nagtatatalo na naman ito tapos kumakaway-kaway na ng kamay. Parang uuwi na. Sabi ko naman ay mag-iingat ito. May aswang pa naman. Tinakot ko pa ang mas nakakatakot sa aswang. Umalis nga yun. Kinabukasan ay sinabi ko sa tatay ko na aalis ako. Nagpaalam ako sa mga magulang ko. Nauna lang ako magpaalam sa tatay. Gawa ng ito din naman yung sasabihin ng nanay na magpaalam kay tatay. Sabi ko ay nakapagpaalam na ako at pumayag. Dagdag ko pa ay dyan lang naman ako sa may unahan. Maghahanap lang ng gagamba. Tumakbo ako ng mabilis noon at doon sa liblib ako dumaan patungo sa may ilog. Balito ang sinabi ko ng lugar na may ilog at ang unahan nito, yun ang sakahan. Tapos ang ibabaw banda patungo na ng eskwelahan yun. Mas malayo ito kung ikukumpara sa kalsada. Pero gusto ko doon kasi nga nahihiya ako sa may kalsada eh. Malayo pa ako bago makarating. Pero nakikita ko na yung nilalang na nagkukumawab sa tumbang puno ng niyog pababa at patungo sa akin. Tuwang-tuwa ako sa kanya. Para bang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Malayo pa lang ay dinig ko na yung pagngaw-ngaw niya. Ewan ko ba kung bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. Nasita pa nga ako ng residente doon na bakit daw ako nagsisisigaw eh. Matanda yun na may dalang kalabaw. Hindi ko na lamang ito pinansin. Hanggang sa nakalapit na sa akin itong nilalang at sa maniwala man kayo at sa hindi. Yumakap ito sa binti ko. Yakap kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Sabi ko naman nasaan ay mga kasama niya. Gusto kong makita yung mga ito. Pero tumingalayon at nakatitig sa akin na para bang maiiyak. Turo siya ng turo ng malalayong direksyon. Tapos nagsenyas na naman ng kamay ito na wari bang iniwan siya nung maliit pa lang. At itong lugar na ito umano ay pinagmamay-ari niya. Noon hindi ko alam pero nang may nakausap akong albularyo, ang ibig sabihin daw ay teritoryo niya yung lugar. Ako umano ang pinagpala. Nagtanong ang albularyo kung may ibinigay ba daw sa akin pero syempre, hindi tayo tatalon dun sa paksang yon. Marami pa kasing nangyari. So bali ayun na nga. Nakipaglaro ito. Ako naman ay sinakyan ko lang siya. Tinuro ko ang ilog. Maliit na ilog ito at sabi ko'y doon kami. Pero sumimangot yung mukha niya tapos humawak sa kamay ko ng pagkahigpit-higpit. Ayaw niya akong papuntahin doon. Nagpapahiwatig siya na delikado daw ang lugar. Hindi ko alam pero ang bawat reaksyon niya at senyas ay naiintindihan ko na. Hindi ko man maintindihan yung namumutawi sa bibig niya. Pero yung kilos niya madali ko lang nalalaman noon. Kako na lang saan na kaman kami pupunta. Ginuyod niya ako. Doon lang sa may malapit sa bato kung saan siya nagpapakita. Umupo lang kami doon sa may ilalim ng mangga. Ngingiti-ngiti siya tapos ngingiti ako. Yun na yung laro naming dalawa. Yun naman yung gusto niya eh. Basta nakangiti ako ay tuwang-tuwa ito. Para bang yung pangit na mukha ko kasi nga humahagikik talaga ito ng tawa eh. Hindi ko alam sa kung anong itatawag ko sa kanya. Hanggang sa naisip ko ang tanim na kadlum-kadlum. Gawa ng yun naman ang amoy niya. Umaga hanggang tanghali ay wala kaming ginawa kung hindi ang maupo at magkwentuhan. Ako ang nagkikwento sa kanya patungkol sa sarili ko. Tapos siya parang nakikinig. Sa oras na umiti ako, hahagakak ito ng tawa. Na siya namang dahilan kung bakit matatawa ako. Mahiya ka ba namang kita ko pa yung ngalangalan niya? Tapos may ngipin pa itong lihang-liha. 6 ang nasa itaas, 7 naman ang nasa ibaba. Pero malinis yung bibig niya. Pulang-pula ito maliban na lang sa dila na parang ubi ang kulay. Yung ilong niya ay may sa pagkaaso. Pahaba ang butas. Yung mata niya ay berte talaga. Maging yung pintik sa gitna. Umaamag sa berde yon.
Siguro kung may nakakita lang sa akin dun banda, naku wala na. Wala nang ibang iisipin kung hindi baliw na ako. Sunod-sunod yung pagkikita naming dalawa. Maging sa eskwelahan. Nagkikita din kami pero hindi ako nagpapahalata sa mga kaklase ko. Maging kay Berto nun. Napaintindi ko naman si Kadlom-Kadlom. Minsan pa nga'y pumapasok ng silid-aralan tapos tumatabi sa akin. Alam niyo ba yung nangyari? Naririnig ko sa mga kamag-aral ko na nangangamoy damo daw ng Kadlom-Kadlom. Sino daw ang naghahanap ng gagamba? Sobrang pilyo ng nilalang. Umiikot-ikot ito sa silid tapos lalabas at pandidilatan niya ng mga mata ang mga kamag-aral ko. Yung tutuksoy niya ba na akala mo naman nakikita siya ng mga ito? Isang araw, nagkaroon ako ng sakit. Matinding trangkaso ito. Mabigat ang pakiramdam ko at ang init ko nun. Hindi talaga ako pinapasok sa eskwela. Hinabot ng 4 na araw kung kaya't dinala na ako sa ospital. At doon ay nalaman na tinamaan daw ako ng dengue. Gawa ng may spots na daw sa balat ko nun. Ang problema ay nasa malalang kalagayan daw at kailangan ng madali ang gamutan. Sumuka ako ng dugo, Sir Seth. Alalang-alala ang mga magulang ko. Dadalhin ako ng Dumaguete. Umuwi pansamantala yung mga magulang ko para maghanda ng mga magagamit doon sa ospital ng Dumaguete. Ako noon ay nasa ospital ng Bindoy at ang kasama ko ay si Berto. Walang ano-ano ay biglang nakita ko si Kadlom-Kadlom. Pasilip-silip pa ito sa pinto. Tanaw na tanaw ko siya dahil nasa gitnang bahagi ako nun. Yung mga katabi ko mga matatanda. Dinuro pa nito si Berto tapos nagsenya siya sa kanyang mga mata. Kumbaga itong daliri niya tinuro niya sa mga mata niya at turo naman kay Berto. Nagulat ako dahil nakuha ko yung pahiwatig niya ng ibig sabihin magpapakita na din siya sa kapatid ko. Umiling ako. Kinawayan ko siya na wag. Pero naglakad na yun patungo sa akin. Itong si Berto nang makita ang nilalang ay sinabi pang may batang galisin daw na nakawala. Natawa ako nun. Kahit sobrang sakit ng katawan ko ay napatawa talaga ako, Sir Seth. Sabi ko sa kapatid ko, Kuya, yan yun. Yan yung nakikita ko dun sa eskwelahan banda. Yung nakapatong sa bato. Siya yan. Kaibigan ko siya. Napaatras itong si Berto. Nagtago yun sa likod ng kama ko at sabi pa nito ay wag daw akong magbibiro. Wika ko naman ay totoo ang mga sinasabi ko. Tingnan niya itong maigi at hindi ito tao. Pumatong si Kadlom sa hinihigaan ko tapos tinapik-tapik lang ako noon sa kamay ko. Nakaupo lang siya sa tabi. Sa may bandang kanan siya habang si Berto naman noon sa kaliwang parte ng kama. Ilang mga minuto ay inalis ng nilang ang nakatarak na dextrose sa kamay ko. Nakita din ito ni Berto. Shh! Uy! Stoy! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niya? Bakit tinanggal niya yung gamot mo? Hindi ako nakapagsalita nun. Maging ako ay nagtaka. Pero kalmado lamang ang mukha nitong nilalang. Hanggang sa namalayan ko na lang na wala na pala ang sakit sa ulo ko. Kinapaka pa ako ang leg ko. Wala na akong lagnat. Kung hindi ako nagkakamali ay pinagaling ako nitong Kadlom. Sinabi ko talaga kay Berto na maayos ng pakiramdam ko nun. Dagdag ko ay wag siyang maingay. Kung ano man ang nakita niya sa kanya na lang yon at wag sasabihin kila nanay at tatay. Tumango naman ang kapatid ko. Etong nilalang ay naroroon lamang sa tabi namin. Sinisipatan ni Berto ito nang may lumapit na nurse at gulat ng malamang hindi na nakakabit sa akin ng dextrose. Nagtanong ang nurse kung sino ang nagalis sa tubo. Nakatitig ito kay Berto. Nagkibit balikat ang kapatid ko at sinabing natutulog lang naman daw siya. Pagkagising niya, tanggal na ito. Ako yung nagtanggal po. Makati po kasi tapos naiirita ako. Maayos na yung pakiramdam ko, ma'am. Tingnan niyo po, wala na akong lagnat tsaka magaan na din yung katawan ko. Baka gumaling na ako dun sa pinainom niyo sa akin kanina. Ano po bang tawag dun? Amoy bawang. Sinabi ng nurse na pampababa lang daw ng lagnat yon. Pero nang tiningnan niya ako, takang-taka siya. Gawa ng pati yung mga
pintik sa katawan ko ay nawala yon. Sinabihan niya si Berto na ipatagilid daw ako. Pero parang hirap na hirap ang dalawa kaya naman tumayo na lang ako at bumaba talaga sa kama. Itong nurse ay nagulat na para bang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Susuruyin niya sana ang likod ko kasi nga dito daw ang maraming pintik. Pero dali-daling umalis yon. Pagkabalik nito ay kasama ng doktor. Hindi ko alam kung ano bang nakain at pinahiga ako sa may kama ko at isinugod sa may ICU. Sinuri ako doon. Walang hiyang yan, parang kinakalikot yung mga mata ko sa may tapat sa flashlight na nakakasilaw. Kinunan ako ng dugo. Binalik ako sa silid kung saan naman itong si Nanay Leslie at Tatay Bunon ay naroroon na. At kita sa mukha nilang pagtataka. Para lang akong sumasakay noon sa kariton. Nakaupo ako. Hindi na ako humiga. Tapos ilang mga oras ay dinalaw ako ng doktor at sinabing wala na daw akong dengue. Hindi niya alam sa kung paano nangyari. Basta't magaling na at maayos na umano ang lahat ng laboratorio ko. Maging ang dumi ko. Pinadumi kasi ako noon kahit hindi naman ako nadudumi. Magpaganon pa man ay kinakailangan pa rin akong obserbahan. Tapos kailangan pa rin ipadala sa Dumaguete para sa malalimang pagsusuri. Lumalabas na tuloy na parabang pag-aaralan yung katawan ko sa kung anong nangyari. Sinakay ako ng ambulansya kinagabihan. Dinala ng Dumaguete. Nagpalinga-linga pa ako sa loob ng sasakyan kasi nga baka umangkas yung nilalang. Pero wala namang nangyaring ganon. Nasuri ako sa Dumaguete. Pinagkumpara ang bawat resulta. May parehang resulta. Wala akong sakit. Samantalang nasa critical dapat ako noon. 4 na araw kami noon sa may provincial hospital. Pagkatapos ng 4 na araw ay umuwi na at seres ng sinakyan. Kalmado ako. Itong si Tatay Buno ay panay titig sa akin. Alam niyo ba na habang nasa Dumaguete ako ay hindi ko nakikita sa kanilang pag-aalala. Nagtataka. Takang-taka sila. Wala namang nagtanong sa akin sa kung anong nangyari. Basta't kita ko lang sa reaksyon ng pagtataka sa mga mukha nila noon.